Ito yung instantaneous velocity na application of derivatives using yung building. No, ito yung mga kinematic equations na usually ginagamitan ng acceleration due to gravity. Pero instantaneous velocity, yung height ng building, yung time bago yung ball bumagsak sa lupa. Ba, yung bola hinagis mo sa mataas na building, yung time niya bago siya lumapag, yun ang kinukuha natin. And then yung instantaneous velocity, which is yung first derivative. So ito yung ating sariling example. Kasi nakalagay na sa notebook natin yung example na kinuha natin sa internet. So ito yung nagpapakita ng relationship ng physics at kinematics. So ito naman, kung dati is yung isang bagay hinagis mo pataas, ito is mula sa taas ng building, hinagis mo. Nasa mataas sa building ka, hinagis mo yung bola. And then yung bolang hinagis mo, bababa. So parang ganun yung nangyari. So, kasi bukas, nandun naman tayo sa derivatives used in economics and business. So, maganda na pag-aralan natin to. Kasi yung height of the building, kagaya nito, diba? Ito yung usually na classical problem natin sa kinematics equation when it comes to projectiles, yung mga hinahagis. Height ng building, yung time bago siya lumapag o ano yung time kapag na-hit niya yung ground o yung time na bumaksak na siya sa ground. And then yung instantaneous velocity, yung velocity niya at that specific time. Usually, habang pababa yung object, bumabagal siya because yung gravity na yung nagte-take over dun sa object. So habang pababa yung object because of the gravity, bumabagal siya. So yun lang po.